Malakas pa si Pacquiao, kaya pang lumaban. Pero dapat ngayon pa lang, meron nang nagsasanay na sumunod sa kanyang yapak. Katulad na lang ng binatilyong nadiskubre ni Coach Freddie Roach. Katulad ni Pacquiao, nagmula rin sa wala. Siya na nga kaya ang susunod na pambato ng Pilipinas sa boxing? When I was a boy, I had to fight to feed my family. My entire life, I fought to survive. Boxing was my only hope. Saan mang sulok ng mundo, kilala ang bagsik ng kanyang kamao. Ang 8th Division Boxing Champion, si pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao. Ang kwento ng buhay ni Pacman, tampok ngayon sa isang international documentary. Boxing is the cruelest sport because it takes so much from a man. No other sport asks a man to sacrifice himself so deeply. The boxer, Manny Pacquiao, has always been a fighter. Na ang nag-voice over, walang iba kundi ang premyadong aktor ng Hollywood na si Liam Neeson. Walang dudang si Pacquiao ang greatest Filipino boxer of all time. Kung hindi man, greatest boxer of the world. Pero ang tanong ng ilan, kailan kaya tayo magkakaroon ng isa pang Manny Pacquiao? Dito sa Barangay Labangan, kung saan lumaki rin si Pacquiao, may umuusbong na bagong dugo. Ang sinasabing malamang sumunod sa yapak ni Manny Pacquiao, ang 15 anyos na si Vince Paras. Ang nakapansin lang naman ng potensyal ni Vince, ang coach ni Pacquiao, si Coach Freddie Roach. Sinubukan pa nga ni Coach Freddie ang galing ng bata. He's 14 years old and there's a lot of good talent here. We'll motivate him a little bit more and hopefully we're working with me and showing him how to be a better fighter. If he can just be a good boxer and a good person and just have a successful career, it'll be a lot better than what he's doing living on the street. Hindi ako marunong ng English, hindi ko may intindihan yung salita niya, kaya sundin ko na lang yung kamay niya para maalam ko yung tinuturo niya sa akin kasi hindi ko alam ang English. Ayon pa kay Vince, sa tuwing nag-iensayo raw si Pacman sa wildcard gym na ito, pumupuslit siya para manood at kinokopya niya ang mga galaw ng kanyang idolo. Pero tila hindi lang interes sa boxing ang pagkakapareho ni Vince at ni Pacquiao. Nahasa rin daw sa pagbaboxing si Vince sa ikinabit na punching bag sa puno ng bayabas ng kanyang namayapang ama. Katulad din ni Pacquiao na sa punching bag na nakatali naman sa puno ng nyog, nag-practice. 4 na taon pa lang daw si Vince nung nagsimula siyang mag-train sa boxing. Ang una niyang napanalunan, ipinambili ng bigas. Minsan kung magdayo kayo sa ibang lugar, may example, may tournament, may allowance kayo na paminsan 2,800. Masaya na ako nun kay malaking bagay na rin yun sa akin para makatulong sa pang-araw-araw. Kung si Manny nagtitinda noon ng pandesal, si Vince naman namumulot ng basura sa palengke para may ipambaon sa eskwela. Noon, pupunta akong palengke, nagatapon ako ng basura doon. Makakita ko ng paminsan, pinakamalit kong pera, 50 pesos lang. Minsan po, 75, 80, pero ang pinakamalaki, 150. At kung si Manny may Mommy D, si Vince meron namang Mommy Marlene.
na lagi siyang pinapaalalahanan. Nung hindi pa siya nag-aaral, talagang mahilig siya magbuksing. Pag may mag-utos na, sige, magsuntukan kayo, ganun. Parati siyang nananalo. Kasi masarap kasi yung boxing. Paros hindi ko na gani sana gusto mag-aral. Kung hindi ako mag-aral, hindi niya ako mabuksingin. Kung hindi siguro siya matakot sa akin, hindi na siya mag-aaral. Magbuksing na. Pero kinapakiusapan ko lang na tapusin mo na lang yung high school mo. 58 anyos na si Mami Marlene. Sa kanyang edad, unti-unti na siyang pinapahina ng kanyang sakit. Yung magulang ko may sakit. May sakit dito. Toxic goiter po. Hindi siya makatrabaho, kaya ako na lang na nagkuhan boxing. Kaya kahit sira-sira ang damit ni Vince, hindi siya nagpapaawat sa pag-iensayo. Sa pag-asang katulad din ni Manny Pacquiao, mabibigyan din niya balang araw ng magandang buhay ang kanyang ina. May potential talaga siya sa yung paggalaw niya, yung kilos niya, para makita mo talaga na may lakas at saka may bilis. Madalas daw dumayo at manalo si Vince sa amateur boxing events, kung saan kumikita siya ng 300 hanggang 350 pesos. At kung hindi siya palarin, may consolation prize na 150 hanggang 200 pesos. Natamaan ka niya, natalo ka, pero siya rin, natamaan ko rin siya, kaya quits lang ang laban. Sa ngayon, hindi raw titigil si Vince sa pagbaboxing. Sisikapin daw niyang itulak pa ang kanyang sarili para mas maging mahusay pa sa larangang ito. Para mas ganahan si Vince sa pagpapractice, wala siyang kamalay-malay sa sorpresang video message na ipapakita namin sa kanya. Advice ko lang sa'yo is huwag kang sumuko sa buhay mo, huwag kang ma-discourage. Huwag mong alalahanin yung kahirapan sa buhay dahil ang Panginoon may magandang plano para sa atin. Kung gusto mong mag-boxing talaga, magkailangan na mag-focus ka dyan, and then huwag mong kalimutan yung pag-aaral mo. Hindi porket mahirap tayo, susuko ka na sa buhay mo. Kami, alam yung buhay namin, mahirap din, kagaya mo. So huwag kang sumuko. God is with you always. Si Vince, hindi halos makapaniwala na mismong ang pambansang kamao na kanyang idolo ang nagbigay sa kanya ng espesyal na mensahe. Totoo ako na susundin ko ang mga payo at sinabi sa akin ni Congressman. Minsan lang daw magkaroon ang Pilipinas ng isang alamat katulad ni Manny Pacquiao. Siya na naglagay sa atin sa mapa ng boxing sa buong mundo at nagbigay ng napakaraming karangalan. Sana swertihin pa tayo muli para may sumunod sa kanyang yapak.